Hello guys, magandang araw. So yun, isa na namang araw ng talakayan. Gusto ko lang kasi, hindi, bago ang lahat, gusto kong ipaabot yung aking simpatya at pakikiramay doon sa mga nasalanta ng bagyong Pino, lalong-lalo na sa Cebu. Dito sa amin sa Leyte ay hindi naman masyadong malubha, pero may mga parts pa rin na talagang nung dinaanan ng bagyo ay talagang nasalanta pero hindi naman as in siyang parang mapaminsala. So yun nga, doon sa interview na nakita ko kahapon, parang sinasabi doon na ang dahilan ng tragedya ay dahil na rin sa mga palpak na mga proyekto ng gobyerno. No? So yun, hindi yan talaga mawawala hanggat yung pera ng gobyerno hindi nagagamit ng maayos. Wow naman! So kahit mayaman ka pa, mahirap ka pa, kung mismo ang gobyerno ay hindi nagtatrabaho ng maayos, lahat pabalik-balik na lang yung problema natin sa mga disaster. So meron nga tayong National Risk Deduction, Disaster Risk Reduction. Wala namang silbi kasi nga yung mga intended projects ay napupunta lang sa mga bulsa ng iilan, hindi para sa taong bayan. So ngayon, masasabi natin ang taong bayan walang kapangyarihan. Nasaan? Nasa mga politiko lang. Kasi yung mga politiko, kahit ano pa ang galit ng tao, kahit ano pa ang backlash na nangyayari, makakapal lang na ang mga mukha. Hindi katulad sa ibang bansa na naringgan lang ng corruption ay nagre-resign na. Dito, pagkapalan ng mukha. Bakit? Kasi hanggat hindi sila nakukulong, hanggat hindi sila talagang pinipersecute ng tao, wala, nasa pwesto pa rin sila. Walang magagawa ang taong bayan, pero may magagawa sana tayo kung talagang puborsigihin natin. No? Yung galit natin, ipapakita natin. Kung pwede lang. No? Kasi, pero hindi naman tayo ganun. Dinadaan natin sa gobyerno. Kumbaga, gobyerno na sana ang mag-ayos ito. So, hanggang ngayon, nandun na yung mga ebidensya, kakagatin na sila ng ebidensya, wala pang kukulong. Diba? Kaya, magandang negosyo ang pagiging politiko ngayon. Kasi kahit anong gawin mo ng taong bayan, hanggat nasa pwesto ka, yayaman at yayaman ka. No? Yayaman kahit ang dami pang gawin na kababalaghan sa mga pondo, hanggat walang taong bayan na nagre-reklamo, yayaman at yayaman ang pamilya mo. Sabihin natin, okay lang makulong, wala nang dignidad, makakalabas din naman ang bilyon-bilyon ng pondo pa makakalabas ako. Ganun na yung mga mentalidad ng mga politiko ngayon. Magnakaw lang ng magnakaw, magparami ng pera, kasi kahit makulong, hindi naman yan aabot ng ilang taon, hindi ka nga makukonvict niyan No? Iano lang yung pera. Pagagalawin lang yung pera. Mayaman ka pa rin. Ganon, tingnan mo si Jinggoy, si Ramon Revilla. Kahit ilang kaso yan na nag-uumapaw, kasi maraming pera, absuelto pa rin yan. No? So, ano kaya magagawa natin? Kahit bakit sinasabi nila na ang kapangyarihan nasa taong bayan, pero wala tayong magagawa. Kasi nga, ang gobyerno mismo hindi tumutulong. Sila mismo ang nagkukuntsabahan. Gumagawa lang ng istorya, nagiging sarswila na yung natin, gobyerno. Hanggat nasa pwesto sila, hindi sila gagawa ng tama. Kaya pabalik-balik yung problema natin sa mga kalamidad. Ngayon, tuwang-tuwa na naman yun yung mga politiko ngayon. Kasi nga, may calamity fund
Di ba? Ang daming calamity fund ngayon. Mag-uumapaw na naman yung pundo. Lalangoy na naman yung mga buhaya sa pundo. Tapos yung makukuha ng taong bayan, kakarampot. Nag-uumapaw na yung ebidensya. Pero anong ginagawa nila? Tingnan mo si Tere Redon ngayon. Kung anong ginagawa niya. Papaimbestigan niya yung Dolomite. Anong kinalaman ng Dolomite? Bakit yun Panginoon niya? Diba? Parang walang mga yung mga politiko natin, parang di mo maintindihan kung anong mga kasi nga, bakit yun pangunahin? Yung mga infra projects na mga magagos, hindi inuuna. Di ba? Yung sarili nilang baguran, hindi nila nililinis. Kasi nga, nasa pwesto sila. Ginagamit nila yung pwesto nila para balikan yung mga taong umapi daw sa kanila. Kasi si Tere Redon, tinanggal yan ni Duterte dati. Aktivista yan eh. Ngayon, anong ginagawa niya? Binabalikan niya yung mga proyekto ni Tatay Digong. No, para lang siya para sabihin na nagtatrabaho siya. Okay? So, kawawa yung mga Pilipino ngayon. Kawawa hanggat may mga politikong ganyan. Walang mangyayari. Pabalik-balik yung problema natin. Kailan kaya tayo magkakaroon ng talagang totoong kapangyarihan na pwede nating gamitin para isang pagkakamali lang ng mga politiko matanggal agad natin. Yung konstitusyon natin sinasabi, ang kapangyarihan nasa taong bayan. Pero sa nakikita ko ngayon, walang kapangyarihan yung taong bayan. Wala. Yun ang katotohanan. Nasa mga politiko ang kapangyarihan. Pag mayaman ka, gawa ka ng party list, kahit anong party list, sabihin natin, basurero party list, irehistro mo yan, mananalo ka, magiging congressman ka na. Ganon ang ginagawa nila. Yung mga mayayaman, ganon ang ginagawa. Basurero party list. Irerehistro mo sa Comelec. Ngayon, kapag nakalusot, kapag nakakuha ng boto, congressman ka na. Pero wala kang nire-represent na mga sektor. Ginagamit lang yung kahirapan ng tao. Mga poverty sharks yan. Yung mga party list na yan, mga poverty sharks yan. Ginagamit yung kahirapan ng tao para lang makaupo, para sabihin na may nire-representa. Pero wala naman. So yun guys, yun lang ang masasabi ko sa ngayon. Sa mga susunod na mga video ko, pag-uusapan natin yung mga latest na nangyayari. Okay? Please don't forget to subscribe, follow me, and like my video. Thank you.